Celebox. Si Mira Martinez, 26 years old, may brown eyes, mahabang buhok at magandang ngiti. May malasakit din sa kapwa. Assistant manager sa isang cafe restaurant. Hopeless romantic pero takot sa commitment. Lolo, ito po. Kainin niyo na po para may laman ng tiyan niyo. Pasensya na lang din po at yan lang ang nakayanan kong ibigay sa inyo. Sa kabilang banda, si Andre Villanueva, isang mayamang negosyante na nagbabalik sa Pilipinas matapos ang ilang taon sa abroad. May galit sa magulang at mahirap din na magtiwala sa ibang tao. Lolo, magtitiwala ka ba sa babaeng yan? Oo, maganda siya. At mukhang mapagkakatiwalaan. Pero hindi pa rin natin siya kilala. Ano nga ba ang magiging reaksyon ni Mira kung bigla siyang kilalanin ni Andre at yayain siya nitong mag-date? Papayag ba siya o lalayo dahil sa pag-aakala na trip lang siya ng binata? Ating tunghaya ng isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Siren Radio. Ikaw kasi, hindi mo pa sinasagot yung maliligaw mo sa cafe. Lahat na nga binigay sa'yo ni Sir Nathan eh. Sige ka, mamaya makuha pa yun ng iba yun sa'yo. Hindi ka na makakahanap pa ng ganong kabait na lalaki, no? Natawa si Mira pagkarinig nun. Takot nga sa commitment, di ba? Tsaka sa panahon ngayon, ang mahal ng gatas at diaper. Mas gugustuhin ko na lang na talaga mabuhay na mag-isa kaysa bumuhay ng bata tapos hindi ko naman kaya. Natawa naman din si Fiona pagkasabi ni Mira noon. Napatangu-tangu na lang siya dahil tama rin naman ang sinabi ng kaibigan niya. Grabe ka! Gets ko naman yun. Pero ang advance mo naman. I mean, boyfriend lang naman ang sinasabi ko, di ba? Ikaw pag-aasawa agad ang nasa isip mo. Ano ka ba? Ganun din naman yun, di ba? Siyempre kapag nagka-boyfriend ka, siya na rin ang magiging endgame mo. Napataas kilay si Fiona saka sumagot. Ha? Hindi ah! Pwede ka mag-boyfriend kahit ilan ang gusto mo. Basta wag mo lang pagsasabayin. Tingnan mo ko, kapag hindi nag-workout yung isa, may isa pa. Ikaw yun, Fiona. Naniniwala ako sa first love, last love, no? Habang sila ay nagkukwentuhan ay may nakita si Mira na pulubi malapit sa cafe kung saan siya nagtatrabaho. Agad niyang niyaya ang kaibigan niyang si Fiona para bumalik na sa cafe. Tara na, i-take out mo na lang yung kinakain mo. Sa cafe na lang tayo kumain mamaya. Nagtaka naman si Fiona. Inis din ito ng kaunti dahil hindi pa nga naman niya nauubos ang pagkain niya ay niyaya na agad siya ni Mira. Lah, hindi pa nga ako tapos kumain aalis tayo agad. Ikaw din hindi mo pa naubos yung nasa plato mo. Sabi mo sa akin kanina gutom ka. Hindi na, okay na ako. Mamaya ko na lang ito kakainin. Ano, tara na? Wala nang nagawa si Fiona noon kung hindi ipa-take out ang pagkain nila. Inayos niya lang ang kanyang mga gamit at sumunod na kay Mira. Pagbalik sa harapan ng cafe kung saan sila nagtatrabaho ay nagpaiwan si Mira sa may labas. Sigurado ka ba? Ano pa pang gagawin mo rito? Nako, may kadate ka no? Dito kayo magkikita. Fiona, ano ka ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi no? Sige na, pumasok ka na doon. Susunod na ako pagkatapos ng gagawin ko rito sa labas. Pumasok na sa loob ng cafe si Fiona, pero nakatingin pa rin siya kung ano ang gagawin ni Mira sa labas. Pagkapasok ni Fiona sa loob ng cafe, ay pumunta na si Mira sa pulubi. Ngumiti siya rito, dala-dala ang leftover niya galing sa kinainan nila kanina. Lolo, ito po. Kainin niyo na para may laman ng tiyan niyo. Pasensya na lang din po at yan lang nang nakayanan kong ibigay sa inyo. Ngumiti rin pabalik ang pulubi sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ang plastic na may lamang leftover. Nako, iya. Maraming salamat ha. Pagpalain ko pa sana ng Diyos dahil mabuti ang puso mo. Pagpalain din po sana kayo. Sana ay marami pa pong tumulong sa inyo. Pagkatapos noon ay aalis na sana si Mira, pero may naisip siyang magandang ideya kaya binalikan niya ang pulubi. Lolo, pasok na lang po kaya tayo sa loob ng cafe. Doon po o-orderan ko kayo ng masarap na pagkain. Nakakahiya naman po kasi kung yan lang ang ibibigay ko sa inyo. Nagulat ang matanda pero ngumiti ito kay Mira. Ha? Hindi ka ba mapapagalitan ng boss mo niyan? Isa akong pulubi. Malamang ibawal ako sa loob ng establishmento na yan.
Hayaan niyo na po. Kung pagalitan man po nila ako dahil sa ginawa ko, okay lang po sa akin yon. Wala naman po akong ginagawang mali. Hindi naman po siguro maling tumulong sa inyo, hindi po ba? Lalong naging masaya ang aura ng matanda nang marinig yun mula kay Mira. Tama ka naman. Maraming salamat, Iha ha. Huwag ka mag-alala. Babalik din sa yung lahat ng kabutihang ginagawa mo para sa iba. Maniwala ka. Sana nga po, Lolo. Sana ganun lang kadali ang buhay. Sige, tara na po sa loob. Pagkatapos sabihin niyo na itinulungan na ni Mira ang matanda na makatayo, masaya niyang pinagbuksan ng pinto ang matanda. May pag-aalalang tiningnan ni Fiona ang kanyang kaibigan pagkatapos ay lumapit ito rito nang tuluyan ng makaupo ang pulubi sa cafe. Pabulong pa itong nagsalita para hindi marinig ng pulubi kung ano ang sinasabi niya. Uy Mira, hindi mo naman sinabi sa akin na matandang pulubi na pala ang bet mo ngayon? Kung kani-kanino pa kita pinapartner? Tiningnan naman ng masama ni Mira ang kanyang kaibigan pagkatapos ay hinampas sa may balikat. Sira, gusto ko lang namang tulungan si Lolo. Nakakaawa kaya. Hindi mo ba nakikita? Parang hirap na siya oh. Hey nako, kaya ka mahal ni Sir Nathan eh. Sobrang matulungin mo. Pero paano mo yun sasabihin sa kanya? Alam mo naman na bawal magpapasok ng pulubi rito, di ba? Bahala na kung ano maging reaksyon niya. Basta gagawa ko ng tama. Sige na, asikasuin ko muna si Lolo ha. Diyan ka na lang muna. Lumapit na nga si Mira sa matanda para tanungin to kung anong gustong kainin ng matanda. Pasensya na Lo, nakipagkwentuhan pa kasi yung kaibigan ko sa akin. Ano po, nakapilan na po ba kayo ng pagkain na gusto nyo? Kahit na ano po, huwag kayo mag-alala. Sagot ko naman po ang lahat ng o-orderin niyo. Iha, hindi ka ba mapapagalitan ng boss mo? Naku, ayaw ko pa naman yung may naaabala ko na ibang tao. Ngumiti si Mira sa matanda. Nako, mapagalitan po niya ako ayos lang po sa akin. Ang importante, natulungan ko po kayo. Sige na po, pumili na po kayo. At yun na nga ang ginawa ng matanda. Pumili na siya ng kanyang o-orderin. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok si Nathan, ang may-ari ng cafe na manliligaw ni Mira. Agad nitong hinanap ang dalaga pero laking gulat niya nang makita si Mira na kausap ang matanda. Lumapit siya kay Fiona at doon nagtanong. Oh, sino yung kausap ni Mira? Bawal yan ah. Sir Nathan, sinabihan ko naman po siya pero pinilit pa rin po niya eh. Gusto daw po niyang tulungan. Hindi ko na po siya napigilan. Pasensya na po. Sige. Hayaan mo na. Ako na lang kakausap sa kanya mamaya. Bumalik ka na sa trabaho. Yun naman ang ginawa ni Fiona dahil nakita niyang seryoso ang mukha ni Nathan. Ayaw niyang siya ang pagbuntunan ng kanyang boss. Sa kabilang banda, si Mira naman ay kausap pa rin ang matanda habang kumakain ito ng in-order niyang pagkain. Lo, ano po palang itatawag ko sa inyo? Lolo Roger na lang. Naku, maraming salamat talaga dahil hinayaan mo kong makakain dito sa cafe niyo ha. Maganda ka na, mabuti pa ang puso mo. Nahihiyang ngumiti si Mira kay Lolo Roger bago tuluyang magsalita. Sige po, yun na nga lang itatawag ko sa inyo. Lolo Roger, ano po? Kamusta yung pagkain? Okay naman po ba yung lasa? Oo, ayos naman. Masarap. Maraming salamat ah. Gusto mo bang kumain din? Hati na lang tayo rito sa order ko. Ang dami kasi. Ngumiti si Mira pagkatapos ay umiling. Hello, okay lang po ako. Kayo na lang pong kumain yan. Busog pa po ako eh. Pagkatapos noon ay inilagay na ni Mira sa plastic ang leftover ni Lolo Roger. Hinatid pa niya ito sa labas. Pagbalik niya sa cafe ay nagtrabaho na ulit siya. Ilang minuto pa ay tinawag siya bigla ni Nathan. Mira, halika sa opisina ko saglit. Kailangan natin mag-usap. Alam na agad ni Mira na dahil kay Lolo Roger kaya siya pinatawag ni Nathan. Kalmado siyang pumunta sa opisina nito. Bakit Sir Nathan? Tungkol ba to sa pagtulong ko sa matanda kanina? Yes. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal ang ginagawa mo? Paulit-ulit ka na lang ba talaga? Natahimik si Mira. Seryoso ang mukha niya. Parang galit na hindi mo maintindihan. Sir Nathan, bakit po ba mali ang ginagawa ko? Tumutulong lang naman po ako ah. Naupo si Nathan pagkatapos ay nagsalita. Hindi naman mali ang pagtulong mo. Ang mali, ang papuntahin mo rito ang matandang yun. Ano na lang sasabihin ng mga customer natin? Ang baho pa naman ng pulubing yun. Alam mo,
Kung ayaw mong gawin ko yun, aalis na lang ako sa cafe mo. Aayusin ko na ang... Hindi natapos ni Mira ang kanyang sinasabi dahil sumagot agad si Nathan sa kanya. Hindi. You will not resign. Alam mo naman na ikaw lang pinagkakatiwalaan ko dito, hindi ba? Ang akin lang, huwag mo namang dalasan ng pagtulong. Dahil hindi lahat ng tinutulungan mo ay kailangan talaga ng tulong. Hindi pinansin ni Mira ang sinabi ni Nathan. Tumangulang siya bilang paalam pagkatapos ay tumalikod na at umalis. Inis na inis si Nathan pero wala siyang magawa. Gusto niya kasi talaga si Mira kaya kahit bawal sa cafe niya ay hinayaan niya lang na ganoon ang ginagawa ng dalaga. Pagkalipas ng ilang araw ay nagkita na naman sina Lolo Roger at Mira sa labas ng cafe. Sa pangalawang pagkakataon ay tinulungan niyang muli ang matanda pero hindi na niya ito pinapasok sa loob dahil baka magalit na naman si Sir Nathan sa kanya. Alo, pasensya na po kayo Hindi ko na po kayo mapapasok sa loob ng cafe dahil baka maalis na po ako sa trabaho. Ito po, in-order ko na lang ulit yung pagkain para hindi na po kayo magutom. Ngumiti si Lolo Roger at tinanggap na rin ang pagkain na binigay sa kanya ni Mira. Ang mabuting puso, wala talagang pinipili. Kahit na may posibilidad na mawalan ka ng trabaho dahil sa akin ginawa mo pa rin to. Maraming salamat ha. Lo, wala namang pinipili ang mabuting puso. Sige na po, kumain na po kayo at ako naman ay babalik na po sa trabaho ko. Ingat po kayo. Ngumiti lang si Lolo Roger noon at umalis na. Pagkaraan ng ilang araw ay tumatakbo noon si Mira dahil late siya sa trabaho. Malapit na siya sa cafe noon nang biglang may sumaging kotse sa kanya. Nawalan siya ng malay dahil sa pagkakasagi na yun, pero buti na lang. Talagang tinulungan siya ng taong nakasagi sa kanya. Kinarga siya ng driver at nilagay na siya sa shotgun seat. Kabado ang driver dahil first time yung mangyari sa kanya. Boss Roger, wala na yata siyang buhay. Anong gagawin ko? Naku, ayoko pong makulong. Ang boss Roger na tinatawag pala ay si Lolo Roger na pulubi. Hernan, hindi naman yung patay. Sige na, mag-drive ka lang at dalhin mo kami sa pinakamalapit na ospital. Ano ka ba naman? Hindi ka makukulong no? Isa pa, kilala ko yan. Ako nang bahala. Nanlaki ang mga mata ng apo ni Lolo Roger. Si Andre. Kakauwi lang kasi nito sa Pilipinas at may ipapakita sana ang kanyang Lolo Roger sa kanya. Kaya lang ay nangyari nga ang mga hindi inaasahan. Mayabang ng konti si Andre dahil laki siya sa ibang bansa. Kahit ganoon ay maayos pa rin naman ang pananagalog niya dahil ayaw niyang makalmot sa bayang pinagmulan. Kahit 30 years old na ay wala pa ring asawa dahil ayaw niya sa mga relasyon na yan. Lolo, magtitiwala ka ba talaga sa babaeng yan? Oo, maganda siya at mukhang mapagkakatiwalaan. Pero hindi pa rin natin siya kilala. Huwag ka mapanghusga po. Kung alam mo lang kung gaano kabuti ang puso ni Mira nung ako ang may kailangan sa kanya. Oras na siguro para tayo naman ang tumulong sa batang ito. Hindi nagsalita pa si Andre noon. Hinayaan na lang niya ang kanyang Lolo Roger sa pagtulong sa dalaga. Sige po boss, masusunod po. Dinala na nga si Mira sa pinakamalapit na ospital. Tiningnan siya at ginabot. Wala pa rin siyang malay noon. Hanggang sa dalihin siya sa private room ay wala pa rin siyang malay. Pagkatapos ng halos 1 oras, namulat na ni Mira ang kanyang mga mata. Nung una ay hindi pa niya naaaninag kung sino ang nasa loob ng private room. Pero pagkalipas ng ilang minuto ay nanlaki ang mga mata niya dahil sobrang gwapo ng matanda sa suot niya. Lolo Roger, kayo po ba yan? Bakit po ganyan ang suot niyo? Di ba? Hindi na natapos ni Mira ang kanyang sasabihin dahil sinagot na agad siya ni Lolo Roger. Apo, maabang kwento. Saka na natin pag-usapan kapag okay ka na talaga. Kumusta ka na? Sabi ng doktor nabugbog daw ang katawan mo dahil sa pagkasagi mo sa kotse ko. Ilang test na lang daw ang gagawin sa'yo pagkatapos pwede ka nang umuwi. Naku, pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako kanina kaya nasagi ka ng driver ko. Hayaan mo, bayad na lahat ng expenses mo rito sa ospital. Kayo po ang nakabangga sa akin, Lo? Paano po nangyari yon? Hindi ko po maintindihan. Nung isang araw lang po pulubi kayo. Tapos, biglang mayaman pala kayo? Niloloko niya lang po ba ako? Hindi na nakatakas sa mga tanong ni Mira ang matanda.
Sa kabilang banda naman ay nagtaka rin si Andre dahil ngayon niya lang nalaman na ginagawa pala yun ng kanyang lolo Roger. Lo, totoo po bang sinasabi niya? Naging pulubi ka nga po. Paano po? Apo, totoo yan. Nagkunwari nga ako bilang isang pulubi dahil sa isang misyon. Lagi ko namang ginagawa to para makakilala ko ng mabubuting tao. Nagkataon lang na si Mira ang nakilala ko ngayon at nasagi pa ng kotse ko. Gulong-gulo na si Mira noon, pero dahil masakit ang katawan niya, ay hinayaan na lang niyang mag-sink in sa utak niya ang lahat ng pangyayari. Bakit niyo po yung ginagawa? Hindi niyo po ba alam na nanloloko kayo ng mga tao? Masama po yun ah. Apo, hindi naman masama ang ginawa ko. Para lang yung social experiment na pinapanood mo sa TV. Inaalam ko lang kung sino ang mga taong mababait at hindi. At ikaw ay nakapasa dahil sobrang bait mo sa akin. Gulong-gulo pa rin si Mira noon, kaya siya napatanong sa matanda. So, ano pong mangyayari kapag nakapasa? Bibigyan niyo po ba ako ng 1 million tapos aayusin niyo po ang buhay? Ganon? Natawa naman si Lolo Roger nang marinig yun mula kay Mira. Samantalang si Andre inis na inis dahil sa tono ni Mira na pera lang ang gusto nito mula sa Lolo Roger niya. Sabi ko na pera lang talagang habol mo sa Lolo Roger ko. Ilang milyon pa bang kailangan mo? Hala, tinatanong ko lang naman si Lolo Roger. Hindi ko naman sinabi na gusto kong magkaroon ng milyon. At saka, sino ka ba? Sabat ka ng sabat sa usapan namin hindi ka naman kasali. Hoy, kayong dalawa. Tumigil na nga kayo dyan. Lahat ng mga mababait na tao, mga apo ay tinutulungan ko. Sa kahit na anong paraan. Hanggat kaya ko namang ibigay ibibigay ko. Napangiti na lang si Mira dahil sa kanyang narinig. Alam na niya sa kanyang sarili na talagang mabait lang ang matanda at gustong tumulong. Naisip niya, siguro nga ay yun ang paraan niya para malaman ng totoo tungkol sa totoong intensyon ng mga tao. Hindi naman niya masisisi ang matanda tungkol doon. Kung ganun po, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Kung sa iba po yun, tinakbuhan na lang nila ang nasagi nila at hindi na pinagamot. Oo nga, sa totoo lang yan. Kabado ang driver ko kanina dahil ang buong akala niya wala ka na. Kinalma ko na lang siya dahil wala namang mangyayari sa kanya kung magpanik siya. Natawa naman si Mira noon bago tuluyang nagsalita. Dahil po sa pagtulong niyo sa akin gusto ko po siya makilala. Ayos lang po ba yun? Huwag po kayo mag-alala, hindi ko naman po siya pagagalitan o kung ano man. Oo naman, pwede yun. Hayaan mo't sasabihan ko siyang dumalaw bago ka tuluyang makalabas dito sa ospital. Nakatayo lang sa di kalayuan si Andre. Tahimik at panay ang tingin kay Mira. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para bang gusto niyang makilala pa ang dalaga at curious siya pagdating dito. Makaraan ng ilang araw ay naging normal naman ang daloy ng buhay ni Mira pagkatapos ng aksidente. Pati kasi ang sweldo niya sa mga araw na hindi siya nakapasok sa cafe ay sinagot din ni Lolo Roger. May groceries pang binigay ang matanda sa kanya. Nagulat na lang siya nang makita ang isang pamilyar na mukha sa cafe. Ang apo ni Lolo Roger na si Andre. Ay, si Sir Pogi oh! Ang ganda ng ngiti! Sir, ano pong order niyo? Todo ngiti si Fiona pagkatapos ay binigay ang menu kay Andre. Hindi ka bang gusto ko mag-serve sa akin? I want it to be Miss Mira Martinez. Nanlaki ang mga mata ni Fiona at napatingin na lang kay Mira. Kitang-kita niya kung paano ito magtago. Ay, ang talagang swerte si Mira. May sernita na tapos may pogi pa na customer. Ay nako, hindi ko talaga kinakayang babaeng to sa kagandahan niya. Ibang klase rin Lumapit na si Fiona sa kanyang kaibigan at simpleng kinurot ito sa tagiliran pagkatapos ay nagsalita. Ikaw daw yung gusto mag-serve ng lalaki, hindi ako. Sayang, bagay pa naman kami. Diyos ko, mamigay ka naman, Mira. Bakit naman daw gusto niyang ako mag-serve sa kanya? Nako, sabihin mo na lang na busy ako, kaya ikaw magdadala ng order niya doon. Napailing na lang si Fiona. Kung pwede lang na ganun ang gawin ko, ginawa ko na, no? Kaya lang kitang-kita kanya rito, oh. Wala ka namang ginagawa at nakatingin ka pa sa kanya. Paano ko masasabi na busy ka? Wala nang nagawa pa si Mira noon kung hindi pumunta kay Andre. Hiyang-hiya siya noon at hindi pa makatingin sa binata. Sir, ano pong order ninyo? O bakit nakatago ang mukha mo? Mira,
Hindi naman yata pwedeng ganin ka sa mga customers, hindi ba? Kasi naman, nahihiya po ako sa inyo. Alam niyo naman po ang nangyari nung nakaraan, di ba? Natawa naman si Andre bago tuluyang sumagot. Tungkol pa roon. Sabi ni Lolo, namimiss ka na raw niya. Kung pwede daw ay dumalaw ka kapag may time ka. Pwede rin naman mamaya kung gusto mo. Sir, busy po ako mamaya eh. Sasabihin ko na lang po kay Lolo Roger. Next time na lang po kami magkikita sige sir, ano po ulit ang order ninyo? Yung bestseller niyo na lang. Maraming salamat. Yun na nga ang ginawa ni Mira. Pinasuyo niya kay Fiona ang order ni Andre pagkatapos ay pumunta na sa loob para magpakalma. Hindi tuloy maiwasan ni Fiona na magtaka at magtanong sa kinikilos ng kanyang kaibigan. Uy, bakit ba akong pinapapunta mo kay Sir Pogi? Naku, alam mo ba, muntik nang hindi kunin yung order niya. Buti na lang nakaisip ako ng alibay para tanggapin niya yun. Gusto kasi talaga niya na ikaw ang magsaserve sa kanya. Ano namang alibay ang sinabi mo para tanggapin niya yung order niya? Ngumiti si Fiona, tila proud na proud sa sinagot niya. Simple lang, sinabi ko sa kanya na natatai ka at hindi mo na. Pinutol na ni Mira kung ano man ang sasabihin niya dahil hindi niya lubos maisip na yun pala ang sasabihin ni Fiona kay Andre. Bakit naman yun ang sinabi mo sa kanya? Di lalong nakakahiya. Iniiwasan ko na nga, hindi ba? Tapos yung pag sinabi mo, naku, ikaw talaga. Hindi ko na nga alam kung bakit mo siya iniiwasan eh. Pero sa tingin ko, okay na rin na yun. Ngayon, hindi ka na niya kukulitin dahil alam niyang mabaho ang... Ay nako, ewan ko sa'yo. Babalik na talaga ako sa trabaho. Bahala na kung makita ako pa siya ron. Pagbalik nga ni Mira ay hindi siya nagkamali. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita na nasa labas ng cafe si Andre. Parang hinihintay na makauwi siya. Nang oras na para umuwi ay naroon pa rin ang binata kaya minabuti na ni Mira na kausapin ito. Bakit ba nandito ka pa rin? Huwag mo sabihin na hinihintay mo pa ako makauwi. Ano, ihatid mo ko sa amin? Ganun ba? Parang ganun na nga. Pero bago kita ihatid sa inyo, may dadaanan muna tayo. Okay? Sige na, sumakay ka na sa kotse ko. Ako? Sasakay sa kotse mo? Bakit naman? Kahit na tinatanong yun ni Mira ay wala na rin siyang magawa. Hinihintay na siya ni Andre na sumakay sa kotse. Nagulat na lang siya na makitang papunta sila sa isang mansyon. May hula na siya kung kanino ito pero nagtanong pa rin siya. Ang ganda naman ng mansyon na nasa harapan natin. Kay Lolo Roger ba yan? Oo, di ba sabi ko nga sa'yo, miss ka na niya. Kaya ito, hintay kitang mag-uwian. Ayos lang naman, hindi ba? Wala ka naman sigurong gagawin pag uwi mo sa inyo. Natawa na lang si Mira noon bago tuluyang sumagot. Meron sana. Pero dahil nandito na tayo, wala na akong magagawa. Hayaan mo na, miss ko na rin naman si Lolo Roger. Kaya tama lang din na binisita ko siya ngayon. Bumaba na si Mira sa kotse noon. Pagkatapos ay sumunod na rin si Andre. Agad na tinawag ng binata ang mga kasambahay nila para kunin ang ilang gamit niya sa likod ng kotse. Hala, ang ganda naman ng kasama ni Sir Andre. Girlfriend niya kaya yun? Bagay na bagay sila. Oo nga, pero mukhang mahinin at mahihain ang isang yan. Hindi tulad ng mga babae na inuuwi ni Sir Andre dito sa mansyon. Napangiti at nagulat si Lolo Roger dahil nakita niya si Mira. Agad niya itong niyaya sa loob ng mansyon. Si Mira tuloy ay manghang-mangha. Si Andre naman ay nagpaalam na pupunta muna siya sa comfort room kaya naiwan sina Lolo Roger at Mira doon. Lolo, totoo nga po no, ang yaman niyo po talaga. Paano niyo po nagawang itago sa mga tao na mayaman kayo? Grabe, ang ganda rin po ng mansyon ninyo. Natawa naman si Lolo Roger bago magsalita. Huwag mo na nga masyadong sabihin yan. Nahihiya ako, Apo. Basta, kapag magkasama tayo, walang mayaman o mahirap ha. O sige na, umupo ka at iuutos ko sa kasambay ko na lutuan ka ng pagkain. Ano bang gusto mo? Halo, hindi na po kailangan. Nandito lang po talaga ako para bisitahin kayo. Itong si Sir Andre kasi bigla na lang din akong dinala dito. Ang sabi po niya, na-miss niyo raw po ako. Nagtaka naman si Lolo Roger, kaya naging iba ang kanyang reaksyon. Apo, totoo naman yun. Miss na kita pero hindi ko naman sinabi kay Andre na daling ka rito. Napailing na lang si Mira nang marinig yun sa matanda. Napaisip siya. Ano kayang nasa isip ni Andre at nagsinungaling ito sa kanya?
Pagkatapos ng ilang oras na kwentuhan ay nagpaalam na si Lolo Roger kay Mira. Pauwi na sila noon ay hindi pa rin mawala sa isip ng dalaga ang pagsisinungaling ni Andre kaya tinanong na niya ang binata. Sir Andre, tanong ko lang po, bakit kailangan niyo po pong magsinungaling sa akin tungkol kay Lolo Roger? Nalaman ko po kanina na hindi niyo naman po pala niya pinapapunta ako roon, pero bigla niyo na lang po akong dinala. Bakit po? Anong meron? Sorry Mira, kung nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko kasing malaman kung pera lang ba ang habol mo kay Lolo. Umahal mo talaga siya bilang isang matanda na tinulungan mo. Hindi naman naiwasan ni Mira na hindi magalit kay Andre. Hindi pa rin pala tumitigil sa mga iniisip mong masama sa akin. Akala ko nung nasa ospital tayo ay nalinaw ko na yan. Pero hindi pa rin pala. Sige na, ibaba mo na ako. Hindi ko kailangan ng isang lalaking katulad mo. Sinalpak ni Mira ang pintuan ng kotse pagkatapos noon. Wala na siyang pakialam kung masira pa niya ang kotse ni Andre. Sa palagay niya ay deserve naman ng binata yun dahil masama nga ugali nito. Pagkalipas ng ilang araw ay nakita na naman ni Mira si Andre sa labas ng cafe kung saan siya nagtatrabaho. Kakain sana sila ni Fiona noon pero hindi na lang ito tumuloy. Uy, kakain pa ako! Bakit mo naman ako hinihila? Gutom yung tao oh. Basta, halika na. Sa ibang lugar na lang tayo kumain. Nakita mo lang si Sir Pogi, gaganyan ka na. Ano ka ba naman? Kahit hilain ni Mira si Fiona ay naroon na si Andre at papalapit sa kanila. Mira, stop! Hayaan mo naman ako mag-sorry sa'yo at magpaliwanag. Please, kahit saglit lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na lang dito. Hindi ako aalis. Gagawin kong lahat para kausapin mo ko. Para bigyan mo ko ng chance. Kilig na noon si Fiona pero inis pa rin siya dahil hindi siya makakain ng ayos dahil sa dalawa. Hay nako, dyan na nga kayo. Mukhang kailangan nyo talaga mag-usap na dalawa. Ang dami nyong issues. Iniwan na nga ni Fiona sina Andre at Mira sa labas para makapag-usap sila ng maayos. Wala nang choice ang dalaga noon dahil nasa harapan niya na lang si Andre. Mupo ka. Yun nga ang ginawa ni Andre. Masaya siya dahil binigyan na siya ng chance ni Mira pero hindi niya yun masyadong pinahalata. Mira, una sa lahat, I want to say sorry sa lahat ng nagawa ko. Hindi ka ako nagtiwala sa'yo kahit sobrang tiwala na sa'yo ni Lolo Roger. Andre, ito nang una't huling beses na sasabihin ko sa'yo. Hindi pera ang habol ko kay Lolo Roger. Oo, alam ko na yun ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magdududa sa'yo kahit kailan. I'm really sorry. Ilang minuto pa silang nag-usap pero nang ma-realize niya na kailangan na niyang bumalik sa cafe ay nagpaalam na siya kay Andre. Andre, saka na lang ulit tayo mag-usap ha. Kailangan ko na ulit bumalik sa trabaho. Sige, walang problema. Saka na lang ulit. Aalis na rin ako. Maraming salamat ulit. Simula noon ay lagi nang nadalaw sa cafe si Andre. Kung minsan pa nga ay may dala pa itong pagkain at bulaklak para kay Mira. Ay sus! Nandyan na naman pala si Sir Pogi. Aba, ngayon ay may pabulaklak na siya ha? May dala pang pagkain. Winner na talaga to si Sir. Fiona, ano ka ba? Huwag kang ang ganyan. Huwag mong bibigyan ng meaning ang mga pagbisita ni Andre dito. Natawa at kinilig naman si Fiona dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hay nako! Ano ba sa tingin mong dahilan kung bakit pumupunta si Sir Pogi sa cafe natin halos araw-araw? Okay lang sana kung dahil sa akin. Pero malinaw naman na dahil sa'yo. Ay, baka marinig ka ni Sir Andre. Baka sabihin masyado kang umaasa na ako ang pinupuntahan niya. Tumahimik ka na nga dyan. Ay basta ako. Feeling ko talagang nililigawan ka na ni Sir Andre. Pang ilang bulaklak na yan no? May merienda ka pa palagi. Isan ka pa? Iniwan na ni Fiona si Mira noon kaya siya ang humarap kay Andre. Hiyang-hiya tuloy siya. Sir Andre, nandito po pala kayo. Nandito lang po kayo ng isang araw ah. Bakit? Hindi na ba pwedeng paulit-ulit akong pumunta dito? I like your place here. Sobrang tahimik. At saka, tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong Sir Andre. Nakala ko ba magkaibigan na tayo? Nahihiyang sumagot si Mira. Hindi rin siya makatingin ng diretso kay Andre. Hindi naman po sa ayaw kong nandito kayo. Napapansin ko po kasing lagi na kayong pumupunta rito kaya ako na itanong. Pasensya na po. At opo, Sir Andre po ang tawag ko sa inyo dahil narito po tayo sa trabaho ko. Tumangutangulang si Andre noon at napatingin sa bulaklak at pagkain na dala niya.
Agad niya itong ibinigay kay Mira pagkatapos ay ngumiti. Para sa'yo nga pala to. Sana nagugustuhan mo mga pagkain na dala ko palagi para sa'yo ha. Pati na rin syempre yung bulaklak. Hindi mo na kailangan akong bigyan ng mga ganito. Nakakahiya pang ilang bigay mo na to sa akin eh. Ano ka ba? Huwag mo nang tanggihan. Para naman talaga sa'yo yan. Tsaka wala namang magagalit, hindi ba? Napatingin nilang si Mira kay Nita noon pero wala naman siyang sinasabi na kung ano. Dahil ayaw niyang mawala ng trabaho ay kinuha na lang niya ang order ni Andre dahil tiyak niyang masisilip ni Nathan kung bakit nandoon na naman si Andre sa cafe. Sir, ano po bang order ninyo? Sige, yung lagi ko na lang in-order dito sa cafe nyo. Alam mo naman kung ano yun, di ba? Salamat. Alright sir, it will take 10 to 15 minutes po. Thanks. Pagkabigay ni Mira sa order ni Andre, hindi pa rin umalis ang binata. Patingin-tingin na si Mira sa kinauupuan ni Andre pero hindi pa rin ito nawawala doon. Nang malapit nang matapos ang trabaho ni Mira ay kinausap siya ni Fiona. Ay grabe si Sir Pogi, hindi ka na talaga niya iniwan kahit na ang daming customer ang labas-pasok dito sa cafe. Sana may ganyan din akong boyfriend, yung hinihintay ang pag-out ko sa trabaho. Hala, anong boyfriend ang sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga, hindi ko boyfriend si Andre no? Ang sabihin mo hindi pa. Sige na nga, makaalis na rito para hindi na ako nang istorbo. Bye! Naiwan na naman nga si Mira roon, kaya wala siyang choice. Kailangan niyang kausapin si Andre dahil kanina pa siya hinihintay nito. Sir Andre, talagang hinihintay mong matapos ang shift ko? Oo. Kung ano-ano na nga rin yung in-order ko sa kaibigan mong si Fiona, para lang wag ako umalis dito sa kinauupuan ko. Buti na lang at pinagbibigyan niya ako kahit papaano. Kung hindi kasi, wala na ako rito kanina pa. Naku, pasensya ka na. Ikaw naman kasi, bakit mo ba kasi ako laging hinihintay dito sa trabaho ko? Alam mo, konti na lang, aalisin ako ni Sir Nathan dito dahil punta ka ng punta eh. Dahil sa sinabi ni Mira ay hindi naiwasan ni Andre na magtanong. Bakit naman siya magagalit? Customer mo pa rin ako at wala akong ginagawang iskandalo kapag nandito ako, hindi ba? Lagi ka kasi niyang nakikita rito. Baka nga nag-iisip na yun sa kung sino ka dahil punta ka ng punta rito. Pasensya ka na. Pero kaya ako nandito ngayon dahil gusto sana kitang yayain sa labas. Mag-date tayo, parang ganun. Okay lang ba sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Mira dahil sa kanyang narinig. Tayo? Magdi-date? Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan? Baka naman nagkakamali ka lang. Lasing ka yata, Andre. Natawa naman si Andre dahil sa naging reaksyon ni Mira. Ha? Bakit naman? Di bakit naman ako malalasing? Wala naman akong iniinom na alak dito sa cafe nyo. Mira, totoo nga. Gusto kitang yayain makipag-date sa akin. Yun lang naman kung papayag ka. Hihingi na sana si Mira pero nang ma-realize niya na halos maghapon na si Andre sa cafe ay medyo naawa siya rito. Pumayag na rin siya. Sige na, pero ngayon lang to Hindi na pwedeng tumambay ka rito ng ilang oras pagkatapos ay yayayain mo lang ako para makipag-date sa'yo. At isa pa, sana itotoo ka na sa pinapakita mo sa akin ngayon. Hindi yung katulad ng dati. Tumango na lang si Andre at napangiti. Sobrang saya niya nga talaga na pumayag si Mira sa date nila. Nang pumasok na sila sa kotse ng binata ay nagulat ang dalaga dahil may red dress at high heels na nakatago sa backseat. Mira, para sa ito. Sana magustuhan mo. Sobrang ganda mo naman kaya alam kong babagay ito sa'yo. Dali na, check mo. Seryoso ka ba? Ayaw ko niyan. Parang ang sexy naman ng damit na yan para sa akin. Hindi bagay yan sa akin. Pati na rin yung high heels. Okay na sa akin tong uniform ko. Sige na, please. Kapag hindi bagay sa'yo, ayos lang naman sa akin. Hindi mo susutin. Gusto ko talaga makita na suot mo yan kasi first time kong bumili ng dress para sa isang babae. Nakaramdam ng kilig si Mira noon pero hindi niya ipinakita kay Andre. Kinuha niya ang red dress at high heels kay Andre pagkatapos ay ngumiti. Sige na nga, mapilit ka eh. Pero ngayon lang din to Sa susunod, wag mo na akong bilhan ng mga damit na ganito. Kasi hindi naman talaga bagay sa akin. Hindi, babagay talaga yun sa'yo. Promise. Sige na, excited na ako makita ka. Bumaba na nga si Mira pagkatapos ni Andre doon. Dali-dali niyang sinuot ang red dress at high heels. Pagbalik niya ay natulala na lang si Andre dahil sobrang ganda ni Mira. Para siyang rosas ng buhay sa kanyang red dress.
Malambot, mahangin at puno ng pag-ibig ang kanyang aura. Ano, okay ka na ba? Teka, saan ba kasi tayo pupunta at kailangan pang nakaganito ako? Naku Andrea, hindi talaga bagay sa akin to. Dadaling kita sa private yacht. Magdi-dinner tayo doon at Hindi na natapos ni Andrea ang sasabihin niya dahil sumagot agad si Mira sa kanya. Private yacht? You mean, seryoso ka ba dyan? oo naman. Mukha ba ako nag-joke sa'yo? Sige na okay doon. Hindi ka maboboring. Alam ko naman pero pasensya ka na. Mukhang hindi lang talaga ako para dyan sa mga yan. Uuwi na lang ako. Kung gusto mo, umuwi ka na rin. Pagod lang siguro yan. Kung ako sa'yo, itulog mo na lang kaya yan. Bumaba na si Mira sa kotse ni Andre kahit hindi pa talaga siya nakakapagpalit. Naka-red dress at high heels tuloy siya nang pumara sa jeep. Hiyang-hiya siya. Sa kabilang banda ay naiwan si Andre doon. Malungkot at nag-iisa. Hindi alam kung anong kanyang gagawin para makuha ang loob ni Mira. Nang umuwi siya sa mansyon ay kitang-kita ni Lolo Roger ang kanyang mukha. Balungkot ito kaya tinanong agad siya ng matanda kung anong problema. Apo, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Aba, pwede mo namang sabihin sa akin. Nandito lang ako para makinig sa'yo, Apo. Ano ba yon? Elo, gusto ko pa sanang yayain si Mira para sa isang date. Kaya lang po, nung papunta na kami sa private yacht, hindi na po siya pumayag. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tumawa naman si Lolo Roger sa kanyang apo bago tuluyang sumagot. Aba po, parang tinamaan ka na kay Mira. Sabi ko naman sa'yo, mabait talaga siya at hindi pera ang habol niya sa akin. Mabuti ang puso ni Mira. Oo nga po. Gawa yata noon kaya hindi niya na ako pinapansin. Akala ko kasi talaga mukhang pera lang siya. Nung una pa nga akala ko may relasyon kayo. Nagulat si Lolo Roger sa sinabi ng kanyang apo. Natawa na lang siya sa sobrang dami ng akala ni Andre sa kanila ni Mira. Ano ka ba namang bata ka? Bakit mo naman inisip yun? Hayaan mo, gagawin kong lahat ng paraan na alam ko para matulungan kita kay Mira. Maraming salamat po Lolo. Pasensya na po kayo at ganun ang iniisip ko sa inyo noon. O sige na nga, mag-guys ka na sa kwarto mo at ipapatawag na lang kita sa kasambahay natin kapag kakain na tayo. Basta magiging okay din ang problema mo kay Mira. O anong bahala ron? Kinaumagahan ay agad na pumunta si Lolo Roger sa cafe kung saan nagtatrabaho si Mira. Mira, gusto ko raw na makausap nung nasa table na yun. Kilala mo ba siya? Para kasing pamilyar siya, pero hindi ko lang matukoy kung saan ko siya huling nakita. Nang tingnan ni Mira kung anong table ang sinasabi ni Fiona ay nanlaki ang mga mata niya. Agad niyang binigay kay Fiona ang isang tray na kinagulat naman ito. Oh sige na, ikaw nang bahala sa order na to. Kakausapin ko muna yung matanda ha. Salamat. Ay, wala man lang siyang sagot kung sinong matandang yun. Naku, manliligaw kaya niya yun? Sana naman hindi. Nang lumapit na si Mira kay Lolo Roger ay ngumiti ang dalaga pero kitang-kita rin ang hiya sa kanyang muka. Alam niya ang sinabi ni Andre kung anong nangyari kahapon. Lolo Roger, kumusta po? Ay nako iha, ayos lang naman ako. Ikaw ba? May nasagap akong balita na hindi daw kayo okay ng apo kong si Andre. Eh bakit ba? Anong problema mo sa kanya iha? Pwede mo namang sabihin sa akin at hindi kita pagagalitan. Nahiya pa si Mira noong una kaya hindi niya agad sinagot ang tanong ni Lolo Roger sa kanya. Naku Lolo Roger, wala lang naman po yun. Talagang hindi ko lang siya pinapansin dahil busy po ako kahapon dito sa cafe. Pakisabi na lang po, sorry Pasensya na po talaga. Ah, talaga ba iha? Bago tuluyang sumagot si Mira kay Lolo Roger ay nagulat ang dalaga dahil bigla na lang nagsialisa ng mga customers. Pati ang mga katrabaho niya ay gumayak na rin paalis. Kaya naman agad siyang nagpaalam kay Lolo Roger. Sige po Lolo, saka na lang po ulit tayo mag-usap kapag may oras na po. Magsasara na po yata kami ngayon eh. Iha, ako talagang nagpapasara ng buong cafe ngayon. Kinausap ko si Sir Nathan mo para makapag-early out kayong lahat dahil kailangan nga nating mag-usap. Napanganga na lang si Mira dahil sa kanyang narinig. Po? Seryoso po ba kayo dyan? Lo, bakit niyo naman po ginawa yun? Tumingin sa likod si Mira para i-check kung okay nga lang kay Nathan ang ginawa ng matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na nag-thumbs up pa si Nathan sa kanya. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo ay okay lang talaga sa kanila yun. Kaya kung ako sa'yo, sagutin mo ng tanong ko. Anong problema mo sa apo ko para maayos natin? Inuulit ko ha. Hindi naman ako galit sa'yo.
Wala namang nagawa si Mira noon kung hindi sabihin ng totoo. Nakayuko siyang sumagot kay Lolo Roger dahil sobrang hiya niya. Lolo, alam niyo naman po kasi na hindi talaga ako sanay sa mga date na ganito. Aba, dadalhin ba naman ako ng apo niyo sa private yacht daw? Alam ko pong hindi ako bagay sa ganun kaya hindi na po ako pumayag. Pasensya na po. Napailing na lang si Lolo Roger pagkatapos ay seryosong nagsalita. Apo, ganun lang ba kalitan tingin mo sa sarili mo? Ako kasi, iba ang tingin ko sa'yo. Sa totoo niyan, alam ko na deserve mo pang mas maraming blessings dahil napakabuti talaga ng puso mo. Hindi agad nakapagsalita si Mira dahil talagang nagulat siya sa sinabi ni Lolo Roger. Naantig ang kanyang puso at puno rin ng pasasalamat ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Naku Lolo Roger, maraming salamat po dahil ganun palang tingin niyo sa akin. Hindi ko po kasi talaga alam kung paano ako makikisabay sa buhay ng mayayaman. Kaya talagang pinipigilan ko po si Andre na ligawan ako. Apo, bigyan mo lang si Andre ng chance. Hindi naman siguro masama yun. Hayaan mo, kapag hindi talaga kayo naging okay, ako mismo magsasabi sa kanya na tigilan ka niya. Wala nang nagawa si Mira noon kung hindi ang pumayag. Sige po, tama naman po kayo. Wala naman pong problema kung bigyan ko siya ng chance. Ako lang po siguro itong nag-iisip ng kung ano-ano kahit wala naman po talaga yung problema. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay doon na niyaya ni Lolo Roger si Mira na pumunta sa mansyon dahil sila naman ni Andre ang kailangan mag-usap. Talaga po bang kailangan na mag-usap po kami? Nahihiya po kasi talaga ako eh. Apo, yan ka na naman sa pagiging mayayain mo. Alam mo naman na hindi matatapos ito kung hindi kayo mag-uusap, hindi ba? Napatango na lang si Mira noon. Wala nga talaga siyang takas. Ilang minuto pa ay nasa harapan na siya ng mansyon. Sakto namang nasa labas lang si Andre noon kaya agad na nagtama ang kanilang mga mata. Ang lakas ng backup mo ah. Hindi ako makahindi. Ibang klase ka rin palang magsumbong ano? Ha? Hindi naman ako nagsumbong. Nagtanong siya kaya nagkwento ako. Tapos sabi niya tutulungan niya raw ako kaya umuo na ako. Oo na. Ito na nga ako, hindi ba? Mag-usap na tayong dalawa. Sabi ni Lolo Roger, yun daw ang kailangan natin. Dahil sa sobrang saya ay napathumbs up na lang si Andre sa kanyang Lolo Roger nang tumalikod na si Mira. Masaya naman si Lolo Roger noon dahil nakatulong siya sa dalawa. Nasa garden noon sina Andre at Mira at pareha silang nakatingin sa ulap na sobrang ganda. Umupo silang dalawa at saka nag-usap. Ayusin mong mga sasabihin mo sa akin ah. Nagbayad pa yata si Lolo Roger sa katrabaho ko para lang makausap mo ko. Nagulat nga ako eh. Hindi pa oras ng out ko pero nagsialisa ng mga tao sa cafe. Aba, malakas din pala talaga si Lolo ano? Well, gusto ko lang naman talaga mag-sorry sa ginawa ko kahapon. Hindi ko naman intensyon na magulat ka o ano. I just know that you deserve that kind of date. Sorry din kung ang dating ko pala sa'yo eh. Ayaw ko makipag-date sa'yo. Oo, aaminin ko na hindi tayo pantay sa buhay at talagang nagulat ako. Pero hindi naman talaga totally sa ayaw ko makipag-date. Nanlaki ang mga mata ni Andre sa gulat at nilinaw pa niya ulit kay Mira kung anong ibig sabihin niya nun. Anong ibig mo sabihin doon? Okay lang sa'yo na mag-date tayong dalawa? Yun ay kung okay pa rin sa'yo. Pero syempre, yung mga kwek-kwek date at fishball date lang muna ang kaya ko ha. Kapag ganun mga date, sige, papayag ako. Ngumiti si Mira pagkasabi noon kaya napangiti rin si Andre sa kanya. O yun naman pala eh, walang problema. Kung okay lang sa'yo, bukas agad. Hihintayin kita sa labas ng cafe. Game na agad tayo pagkatapos ng shift mo. Nanlaki ang mga mata ni Mira sa gulat dahil hindi niya lubos akalain na ganun pala kabilis si Andre kausap. Biniro pa nga niya ito. Gustong gusto mo talaga ako no? Paano kung sabihin kong oo? Anong sasagot mo? Natigilan si Mira noon. Hindi niya alam kasi alam na buong puso palang sasagot si Andre sa kanya. Nauutal patuloy siya na sumagot. Wala. Basta ha, okay na tayo at bukas tayo magdi-date. Halika na, pasok na muna tayo sa loob dahil tiyak akong hinihintay na tayo ni Lolo Roger. Oo nga, tara na. Maraming salamat ha. Naku, ano ka ba? Wala yon. Basta ayusin mo lang bukas ha. Yun na ang last chance na ibibigay ko sa'yo. Masaya na ngang binalita ng dalawa kay Lolo Roger na okay na sila. Kinabukasan, gulat na gulat si Fiona sa binalita sa kanya ni Mira. Ano? Pinayagan mo na si Sir Andre na ligawan ka? Naku, paano kayo ni Sir Nathan yan? Di ba naliligaw din siya sa'yo? Hindi ko pa nga siya nakakausap eh. Pero maiintindihan naman siguro niya yun, di ba? Na hindi talaga kami para sa isa't isa.
Oo, maiintindihan niya yon. Pero nakakalungkot lang. Ilang buwan ka rin niyang niligawan eh. Pero sure ka na ba na bibigyan mo ang lalaking yun ng chance? Tumango noon at ngumiti si Mira bilang sagot. Susubukan ko pa lang naman. Pwede pa rin naman na hindi mag-work. Pero hindi rin naman masamang magbigay ng chance. Tumango na lang si Fiona noon at nagbiro pa na sa kanya na lang si Nathan kung ayaw sa kanya ni Mira. Nang mag-uuwian na sila ay nakita na nga ni Mira si Andre sa labas ng cafe. Nagulat siya dahil hindi ito pumasok sa loob. Ang mas kinagulat niya ay ang street food vendors na nakapila sa labas, ang mga tao na nagbibilihan na. Huwag mong sabihin na binayaran mo sila para pumunta rito. Napakamot si Andre sa kanyang ulo pagkatapos ay napangiti bago tuluyang magsalita. Yun nga ang ginawa ko. Hindi ko kasi alam kung saan ang bibilihan dito kaya tinawagan ko sila. Okay lang naman yun, hindi ba? Kwek-kwek at fishbowl date pa rin naman to. Napailing na lang si Mira. Tinanggap na niya na kapag si Andre ang kadate niya, ang imposible ay nagiging posible. Oo, sige na. Kung ganyan mo talaga nilulot sa mga problema mo, edi go. Dahil gutom na rin ay pumunta na si Mira sa nagtitinda ng kwek-kwek. Sumunod naman sa kanya si Andre dahil wala naman itong alam tungkol sa mga street food. Nagkita at nagkabiruan pa nga sina Mira at Fiona noon dahil nagkita sila sa isa sa mga food stall. Ay, parang kay Sir Andre na ang boto ko ah. Sa tingin ko naman mabait siya at kaya niyang bilhin ang buong mundo para sa'yo. Tingnan mo nga para siyang Jenny in the bottle na binigay sa'yo ng lahat ng hinihiling mo. Loko, nandyan lang siya Baka mamaya marinig ka niyan. Lagot ka talaga. Ngumiti naman si Fiona at umakto pang nahihiya. Maya-maya ay kinausap na niya si Andre. Ay, hello Sir Andre! Naku, kung hindi po kayo sasagutin itong kaibigan ko, sabihin niyo lang po sa akin ha? Ako nang mismong tutok-tok sa ulo nito para magising siya. Hello. Fiona ang name mo, hindi ba? O sige, kapag hindi ako sinagot ni Mira, hihingi ako ng tulong sa'yo. Medyo nagulat naman si Fiona at nalungkot. Ay, tulong lang sir? Ang akala ko pa naman kapag hindi kanya sinagot ako nang liligawan niyo. Ay, joke lang po sir. Opo naman, sige po, tutulungan ko kayo 100%. Promise ko yan. Hindi alam ni Mira noon kung matatawa ba siya o mahihiya sa mga sinasabi ni Fiona. Pinilit na lang niya na huwag pansinin dahil alam naman niya na kapag pinansin niya yon ay hahaba pa ang usapan nila. Nilayo na lang ni Mira si Andre sa maraming tao nang makakuha na sila ng kwek-kwek at fishball. Umpo na sila sa isang gilid at doon nag-usap. Nako, pasensya ka na sa ugali ng kaibigan ko na yun ha. Kung ano-anong lumalabas sa bibig niya Mga bagay na hindi naman dapat sabihin pa. Ano ka ba? Ayos lang yun sa akin. Mapagbiro lang siguro talaga siya kaya siguro nasabi niya yun. Ikaw ba? Masaya ka ba sa effort ko na to sa'yo? Kasi yung ilang katrabaho mo parang masaya naman sila. Tumingin si Mira sa kanyang paligid at nakumpirma nga niya na masaya ang ilan sa mga katrabaho niya. Pagkatapos noon ay tumingin siya kay Andre. Oo, masaya naman ako. Kaso medyo nahihiya pa rin ako kasi ginamitan mo pa rin ito ng powers mo. Sana sa mga susunod hindi na. Tumangutango noon si Andre. Medyo guilty dahil tama si Mira. Binili niya ang oras ng mga street food vendor para lang ibigay ang hiling ng dalaga. I will do better next time. Huwag ka magalala. Hindi ko pa kasi talaga alam kung anong gagawin ko para may makita tayong mga street food sa daan. Anyways, masarap naman, di ba? Ikaw ang dapat na tanungin ko dyan. Masarap naman ba ang street food? Okay lang ba sa'yo na ito ang kainin mo? Baka naman hindi ka sanay sa ganito, ha? Masarap naman. Hindi nga lang ako sanay kasi wala naman ito sa ibang bansa. Pero if you will ask me kung ulitin ko to, I'll say yes. Lalo na kung kasama kita. Lalo na tuloy kinilig si Mira dahil sa sinabi ni Andre. Yun naman kasi talaga ang gusto niya. Isang simpleng date. Nasundan pa yon ng ilang date. Kung minsan ay sa mall, sila ay naglalaro ng arcade at kumakain sa food hall. Ilang buwan na rin silang nagliligawan. Grabe ang tingin sa'yo ng mga tao dito sa mall Palibhasa ang gwapo mo kasi. Pati yung isang matanda ron sa dulo crush ka na sa sobrang kagwapuhan mo. Napangiti si Andre bago nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Nagwapo talaga ako? Naku, baka crush mo na ako siguro no. Hay, aminin mo na kasi. Gusto mo na rin ako. Sige na nga. Paano kung sabihin ko sa'yo na oo? Gusto na kita. Mahal na kita. Nanlaki ang mga mata ni Andre noon. Hindi siya makapaniwala na sinasagot na siya ni Mira sa harap ng napakaraming tao. Seryoso ka ba dyan sinasabi mo? Sinasagot mo na ako? Walang bawian? Bakit? Gusto mo ba ang bawiin ko pang sinabi ko?
Sige, hindi na natapos ni Mira ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Andre sa kanya. Hindi, okay lang yan. Sinabi mo na eh. Wala nang bawian. Boyfriend na niya ako. Sinasagot niya na ako. Hoy, tumigil ka nga. Nasa mall tayo. Baka mamaya may mainis pa sa atin. Sige ka, okay na yun. Tayo na, okay? Kumalma ka na dyan. Kahit na yun ang sinabi ni Mira ay hindi pa rin tumigil si Andre. Kitang-kita sa kanya na sobrang saya niya. Bakit naman ako mahihiya sa kanila? Sobrang saya ko nga eh. Wala akong pakialam. Kahit sigawan pa nila ako, basta sisigaw rin ako rito. Boyfriend na niya ako! Dahil sa hiya ay hinila na ni Mira si Andre. Doon lang natigil ang binata. Tara na nga! Umuwi na tayo at baka mamaya mapagalitan pa tayo sa mall na to. Sige na, I love you ha. Kilig na kilig noon si Andre. First time niya kasing marinig si Mira na sabihan siya ng ganoon. Ang sarap naman sa tenga. Aba, kailangan tong malaman ni Lolo Roger. Kung hindi, dahil sa kanya hindi tayo magkakakilala. Dahil nga sila na ni Andre kahit papaano ay naging parte na ng kumpanya nila si Mira. Total ay may alam naman ito sa food business ay hinayaan na lang din siya ni Lolo Roger na tumulong sa kanila. Iha, hindi naman ba galit ang boss mo dahil umalis ka na sa cafe na yon? Tapos magtatayo pa kayo ni Andre ng panibago dahil sa kumpanya ko. Ay naku Lo, sanay na sanay naman si Sir Nathan sa ganyan. Pati ang sabi ko naman sa kanya healthy competition lang. Ganun naman talaga sa business, hindi po ba? Kaya cool lang dapat. Ngumiti si Lolo Roger at napatanong. Nagkaroon din ba sila ng healthy competition sa puso mo, Iha? Ang balita ko kasi, manliligaw mo raw talaga ang boss mong yon bago mo pa nakilala si Andre. Si Lolo Roger talaga mapagbiro. Alam niyo Lo, bago ko man sagutin si Andre noon malinaw na kay Sir Nathan kung ano talagang meron sa aming dalawa. Kaya okay na po yun. Sa totoo po niyan, sila pa nga ni Andre ang mas close kesa sa amin Ganun ba? Nako, basta kailangan na ikaw talaga ang pakasalan ng apo ko. Kapag hindi pa ikaw naging asawa niya, mumultuin ko siya kapag namatay na ako. Tawa pa ng tawa si Lolo Roger noon. Sasagot na sana si Mira pero bigla namang tumawag si Fiona sa kanya. Gulat na gulat si Mira dahil naiyak sa kabilang linya ang kanyang kaibigan. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? Ano nangyari? Para ka namatayan. Mira, huwag ka magugulat pero pumunta ka na lang sa tapat ng cafe ni Sir Nathan. Si Andre kasi. Doon pa lang ay kinabahan na si Mira. Parang umikot na ang tiyan niya nang marinig niya yon mula kay Fiona. Fiona, hindi magandang biro yan Ano nangyari kay Andre? Sabihin mo na agad sa akin at huwag mo na ako pag-isipin pa, please. Naiyak na noon si Mira pero hindi niya na matuloy dahil alam niyang kasama niya si Lolo Roger. Basta, pumunta lang kayo ni Lolo Roger sa tapat ng cafe ni Sir Nathan. Ngayon din para makita mo kung anong lagay ng boyfriend mo. Agad na pinatay ni Mira ang tawag at niyaya na si Lolo Roger kahit pa alam niyang baka atakihin ito sa puso kapag nalamang may masamang mangyayari kay Andre. Lo, dadaling ko po kayo kay Andre Huwag po muna kayo mag-isip o magtanong ng kung ano. Hindi ko pa rin po kasi alam kung anong details basta po pupuntahan natin siya. Gusto nang umiyak at sumabog ni Mira noon pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harapan ng matanda. Sige, walang problema sa akin. Tara na, puntahan na natin kung nasan man siya. Hindi alam ni Mira kung bakit parang kalmado lang si Lolo Roger noon pero hindi na yon pinansin. Ang nasa isip niya lang ay sana ay ligtas si Andre. Nang naroon na sila sa tapat ng cafe ni Nathan ay nagulat si Mira. Para kasing walang tao sa loob at mukhang wala ring pinagkakauguluhan sa kalsada. Agad niyang hinanap si Fiona at kinausap. Fiona, ano ba to? Akala ko ba may nangyaring masama kay Andre? Nagmamadali pa naman akong pumunta rito, wala naman pala. Sorry friend, napag-utusan lang. Alam mo naman si Sir Andre talagang bet ko for you, hindi ba? Kaya ito, tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Kung ano man mangyari ngayon, i-enjoy mo lang Noong mga oras na yun ay hindi pa rin magets ni Mira kung anong sinasabi ni Fiona sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita magets Pagkasabi ni Mira noon ay hinila na ni Fiona si Mira sa loob ng cafe at doon niya nakita ang lahat ng pamilyar na mukha sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, dating katrabaho at marami pang iba. Ang nag-stand out doon ay si Andre. May hawak na red box at nakaluhod ang isang tuhod. Ano? Mag-propose ka na sa akin? Anong hindi ko to alam? Lagi naman tayo magkasama Ako pa ba? Kilala mo naman ako. I have my ways.
Kaya hindi mo talaga malalaman ng mga galaw ko. Huwag ka mag-alala, hindi mo lang naman malalaman ng mga galaw ko kapag may sorpresa ako sa'yo tulad nito. Pero kapag wala, alam mo ang lahat ng tungkol sa akin, mahal ko. Naluluha na si Mira noon. Parang hindi na nga niya alam kung anong gagawin niya. You're really ready to settle with me, ha? Thank you, mahal ko. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil sa ginawa mong to. Don't worry, di lang naman to ang panahon kung kailan kita pasasayahin. Kung gusto mo habang buhay pa, walang problema sa akin. Basta ang gusto ko, ikaw lang ang finish line ko. Okay lang ba yun? Natuloy na sa pag-iyak si Mira. Wala na siyang pakialam kung makita pa siya ng mga tao na umiiyak na parang bata. Oo naman, ikaw lang ang finish line ko at wala nang iba. Pangako ko sa'yo na ikaw lang. Pero please, huwag mo akong lolokohin na may nangyaring masama sa'yo. Sobra ako nag-aalala eh. Oo na, I'm really sorry. Wala kasi akong alam na way para papuntahin ka rito. Alam ko kasi na sobrang busy mo sa itatayo nating business. Nagpunas na ng luha si Mira noon bago magsalita. Pwede mo namang sabihin na may kailangan ka sa akin. Ano naman yun, kapag yun ang sinabi mo, pupunta agad ako, di ba? Anyways, sasabihin ko ng magical na tanong ko para sa'yo. Miss Mira Martinez, I want to know, will you marry me? Be my wife and let's be happy together? Of course. Of course I will say yes. Alam mo kahit saang simbahan pa yan, pakakasalan kita. Naku, yun na ata ang isa sa mga bagay na paulit-ulit kong gagawin na ikaw ang kasama. Dahil doon ay nagsigawan sa tuwa ang mga pamilya at kaibigan nila. Ang lahat ay excitement sa kasal ni na Andre at Mira. Habang inaayos ang kasal nila ay sinabay na rin nila ang kanilang bagong tayong cafe. Congratulations! I'm so happy for the both of you. Sana ipagyamanin nyo talaga ang business na to, na alam ko namang gagawin ninyo. Kanino pa ba kami magmamana? We learn from the best. Thank you, Lolo, sa pagsuporta sa amin ni Mira. Oo nga, Pulo. Maraming salamat po. Maganda ito bilang starter ng bubuuin naming pamilya. At saka, huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para pagyamanin ito. Niyakap ni na Andre at Mira si Lolo Roger. Basta, huwag niyong kalimutan ng mga pulubi na hihingi sa inyo ng pagkain. Dapat ay mas nakahanda kayo para sa kanila. Oo naman po, Lolo. Huwag niyo din po kayo mag-alala tungkol doon. Sabi niyo nga po, gumawa kami ng charity para sa kanila. Kaya yun naman po ang gagawin namin ni Andre ngayon. Hindi nga talaga ako nagkamali na pakasalan mo ang aking apo, Mira. Talagang may mabuti kang puso. Yan ang tunay na yaman mo. Ang pagtulong sa iba hindi dapat nakabatay sa kapalit o gantimpala. Ang buhay din ng isang tao ay maaaring magbago sa anumang oras, kaya't mahalagang maging mabuti sa lahat para wala kang natatapakan na kahit sino. At ang tunay na kabutihang loob ay lumalabas sa oras ng pangangailangan. Ito'y nagiiwan ng marka sa puso ng iba. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!